guys, naabutan natin yung caravan, no? Yung ayan. Duterte Youth Team. Magandang hapon po sa ating lahat na nandito ngayon. Magandang hapon kay Konsehal Rani at sa lahat po ng mga taga Quezon City, yung mga naka-orange. Alam nyo po, bago ko po simulan yung aking maikling talumpati sa inyo, nagpapasalamat po ako na nandito kayo. Kahit po ilan tayo dito ngayon, ito po ay patunay na merong naninindigan at merong pang maninindigan. Kaya palakpakan po muna natin yung ating mga sarili. Saludo po kami in behalf ng United People's Initiative. Saludo po kami sa inyong lahat na nandito ngayon. Dahil binibigyan niyo po yung inyong sakripisyo, oras, panahon para sa isang noble na hangarin. Susundan ko lang po yung sinabi kanina ng ating mga previous speakers. Malamang po kasi karamihan sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nanonood ngayon, pag nag-uusap kasi ng sa Supreme Court, Inglisan ng Inglisan eh. Hindi po natin maintindihan yung ibang pinag-uusapan. Gawin po natin simple. Ang Pilipinas po ngayon, ang ating pong utang panlabas o yung tinatawag na external debt nasa 12 trillion pesos na po, hindi po billion, trillion. Pag sinabi po nating external debt, ito po yung mga utang po natin sa mga financial and lending, international financial and lending institutions, at saka yan po yung kagaya ng World Bank. Ang ating pong utang panloob, internal debt, nasa kulang-kulang 6 trillion na po. Pag sinuma total nyo yan, 12 plus 6, 18 trillion pesos ang utang ng mga Pilipino. I-divide nyo po yan. 100. Kasi po, dun sa huling census, parang nasa 116 Filipinos na tayo. Magkano po yan, more or less? Bawat isa sa atin, meron tayong utang 150,000 pesos. Yaman na pala, yaman ko pala. So yung mga kasama natin sa kapulisan na nandyan, bukod dun sa loan ninyo sa APSLAI, sa AMSLA, sa PSSLAI at sa kung ano pang islay, meron pa kayong 150,000 na utang. Kasama kayo dun. Lahat tayong mga Pilipino. Ganun po kalaki ang ating pagkakautang. Ano pong masakit dito? Nangutang po ang administrasyong ito. Ang masakit, para po ito sa mga proyekto ng gobyerno. Pero ano nangyari? Inilagay dun sa mga unprogrammed. Saan? Ipinasok dun sa mga flood control projects. Ngayon, ano po nangyari? Nawala ang pondo. Magdi-default na po tayo ngayon sa ating mga pinagkautangan. So ano po ang magiging repercussion? Ano magiging epekto sa atin? Yung risk factor po ng mga nagpapautang tumataas, meaning to say, nawawalan ng tiwala sa atin. Pangalawa, ano pong nangyayari? Yung pong interest utang, dadagdagan yan. Bakit? Nag-default tayo eh. Wala akong pinagkaiba sa nangutang kayo doon sa kaibigan nyo, may usapan kayong interest,
hindi kayo nakabayad sa oras, papatungan. Tanong, sino ngayon ang magbabayad dito sa mga utang na to? Tayo. Sino yung pinaka-apektado? Tayo. Tayo, lalo na yung mga middle income na Filipinos. Itong mga pulis natin, itong mga sundalo natin, hagip na hagip kayo doon sa interest na yun. Bakit? Automatic pagsahod nyo, withholding tax, kaltas na. Kaya kayo yung unang ninakawan. Pakilagay nyo yan sa mga isip nyo pag-isipan nyong maigi. Automatic ang withholding tax sa inyo. Kaya kayo ang unang ninakawan ng mga gahamang politiko na to. Nakakalungkot pong isipin. Pero parang walang pakialam yung ating ibang kababayan. Di nyo po ba alam na ito pong interest na ito, kapag ka ito'y lumaki ng lumaki, meron po itong epekto sa ano po? Sa presyo ng mga bilihin, sa ating sahod, sa cost ng matrikula ng ating mga anak. Maaring sa ngayon, hindi nyo pa nararamdaman yan. Pero susunod na taon, pangalawa, pangatlo, tingnan nyo po, baka ito lang opening ng klase ngayon, magkano na in-increase ng tuition sa mga bata. Nagsara na naman yung Strait of Hormuz na ginagawang palaging rason ng mga kartel ng langis. Meron pa po ba tayong pera na gagamitin? Pag tumaas at itinaas na naman ng mga kartel na ito yung presyo ng gasolina, asahan nyo yan sa isang linggo, pagtuntong ng Martes, dahil kasasara lang nitong Strait of Hormuz, nagkaroon na naman ng rason itong mga kartel na to para itaas na naman ang presyo ng langis. Kakayanin pa ba natin? Yung mga nanonood ngayon, okay pa ba sa inyo? Kung tayo, mga nandito, kaya nating tiisin. Pero ako, personally, yung kinabukasan ng mga anak ko natin at yung mga apo natin, lalong-lalo na yung mga apo natin, ganyang edad nila, may utang na sila. At habang lumalaki sila, binabayaran at pagbabayaran nila yung utang na hindi naman nila inutang, kundi ninakaw nitong mga ganid na mga politiko na ito. Magising na po tayo. Hindi na po biro ito. Ngayon po, ramdam na natin. Alam ko, bawat isa sa atin, isa nga ito siguro doon sa faktor. Kaya yung ibang kasama natin na gustong pumunta rito, hindi makarating. Bakit? Wala ka pa masahe. Uunahin yung sikmura. Karamihan sa atin, yun yung sinasabi, isang kahig, isang tuka. Pag hindi nagtrabaho na isang araw, gutom. Paano pa pag nadagdagan pa ng nadagdagan ito? Anong masakit at pinakamasakit sa lahat? Parang wala nga silang mga pakialam itong mga nakaupo na ito. Sige pa rin. Pinagtatakpan yung mga pagnanakaw. Kayo mga nandyan ngayon, sino ba binabantayan natin? Cut. Binabantayan nyo ba kami? O binabantayan nyo yung mga nagnanakaw dyan? Nakita mo naman yung mga project ni PRD nung panahon niya. Eh ngayon, 1.7 Alam ko, billion. karamihan sa Ang inyo, nawala, yung mga wala. PNCO dyan, alam ko, Wala. kailangan Wala sumunod kayo sa kanal. utos eh. Ang sinasabihan ko, yung mga commander ninyo, Wala mo lang kanal na nagawa. yung iba sa inyo dyan, nakasama ko, maaring naging kaklase ko pa, nung nasa serbisyo ako. Tanong ko lang sa inyo, yung lagi nating naririnig, lalo na dito sa isang mataas na opisyal sa military, ang sabi niya, hindi kami bingi, hindi kami bulag, nakikita namin yung nangyayari. Tama!
Oh, nakikita niya. Ang tanong, yung konsensya mo, gumagana ba? May malita eh. O manhid ka na? May malita eh. Sovereignty Bert, pwede patingin. lies Hindi ganyan-ganyan mo. with the people. Kunin ko yung motor ko. Ah, sige, sige. All government authority emanates from the people. Tao Ang una. ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng gobyerno. Tandaan po natin yan. Hindi po sa ilang tao lang. Panahon na po para magising tayo. Hindi po pwede na nakaupo tayo at nagtatype lang tayo. Sumama po tayo dito.